Ang topic natin ngayon ay tungkol sa mga uri ng bantas. Pero maraming uri tayo ng mga bantas, pero ang tatalakay muna natin ay tatlo. You can see here, meron tayong tuldok, tandang pananong, at tandang padamdam. So ano nga ba ang pagkakaiba ng tatlong to? Ito kasi ang usual na ginagamit natin. So, bago tayo tumalakay sa ating lesson, basahin muna natin ang ating verse, na matatagpuan sa mga gawa, chapter 20, verse 35. So, basahin natin. Lalo pang mapalad ang mapagbigay kaysa tumanggap. Okay. So, nandito na tayo sa ating lesson proper. So, again, tatlong uri ng bantas ay tuldok, tandang pananong, at tandang padamdam. Makikita niyo dito ang kanilang punctuation. Okay? Sa tuldok, meron tayong, ito ang kanyang, kita niyo ang kanyang sign. Okay? And another one, tandang pananong, ganito siya, question mark. And sa tandang padamdam, isa siyang exclamation point or exclamation point. Okay. Sa tuldok, paano ba ginagamit ang tuldok? At saan ba ginagamit ang tuldok? So usually, okay, sa English, we use this in declarative sentence or narrative sentence. Or sa Filipino, ito ay ginagamit sa paasalaysay na pangungusap. Pero, okay, ang usual na ginagamit dito, okay, ginagamit ito sa hulihan ng isang pangungusap at the end of every sentence. Pero meron pa rin itong dalawang uri ng gamit. Una, okay, pwede siyang gamitin sa initial na pangalan ng tao. Initial. Okay, initial. Halimbawa, Chavez L. Macario. Or sa initial, okay, kung gagamitin mo siyang initial, J, kailangan mo ng tuldok, L, tuldok, at M. Chavez L. Macario. Another one, we have also example, okay, Manuel L. Quezon or MLQ. Okay? Makikita nyo na merong tuldok sa gitna ng letter L. So before, another one, Jose P. Rizal, okay, JPR. And Teodoro M. Calao o TMK. Pwede nyo rin gamitin ito sa inyong pangalan. Halimbawa, okay, Janina T. Flores. So, lalagyan natin ng tundok sa gitna. Ay JCF. Halimbawa pa ay ang Gian G. Liwana. Ay, makita nyo. Ano pa? Pwede ring Patricia T. Villegas. Ganyan siya. Patricia T. Villegas. Okay? So, ito ang unang gamit. At ano pa? Ano pa ito ginagamit? Pangalawa, okay, pwede rin siyang gamitin, okay, sa salitang dinaglat. Okay? Halimbawa, professor, okay, or prop, lalagyan mo ng tuldok. Okay? Ano pa? Barangay, okay? Barangay, BRGY, at tuldok. Pangulo, Pang, okay, at tuldok. At ginang, GNG, tuldok. Usually, ginagamit ito kapag gusto mong i-shorten ang isang pangalan. Okay? And also, ginagamit din ito sa mga buwan. Okay? So, kamukha nito, Disyembre, dis, okay, tuldok, Oktubre, oct, at Marso, mar. Okay? Clear? Okay, next. Ano naman ang tandang pananong? Okay, or question mark. In English, okay, it is used in interrogative sentence. Okay, this is used in interrogative sentence. So, makikita nyo ang kanyang punctuation. Okay,
it's a question mark. Kaya nga pananong, nagtatanong ka. Ginagamit ito sa pangungusap na patanong. Okay? Ano ang mga halimbawa nito? Una, mahal mo ba siya? Okay. Nagtatanong siya, kaya nga gumamit siya ng tandang pananong, okay, sa hulihan ng pangungusap. Halimbawa pa, kumain ka na ba? Okay. Ito rin. Okay. And last one ay naunawaan mo ba ako? Okay. Ginagamit ito sa mga pangungusap na nagtatanong. Okay. Clear ba? Naunawaan mo ba ako? Okay, good. And last one ay ang tandang padamdam. Ano nga ba ang gamit ng tandang padamdam? Makikita nyo ang kanyang punctuation. It's an exclamation point in English. See here? Okay. So, ano ba ang gamit niya? So, ginagamit ito pagkatapos ng salita o pangungusap na padamdam. Okay? And also, ginagamit ito sa mga masidhing damdamin. Halimbawa, bibigyan ka ng halimbawa. Hinto. Ay, makikita nyo na gumamit siya ng tandang padamdam sa hulihan. Hinto. Ano pa? Aray! Napaso ako. Aray! Napaso po ako. And, aha! Nariyan ka pala. Okay? So, ito, ginagamit siya, okay, sa hulihan ng salita, okay, na nagsasaad ng masidhing damdamin. Okay? So now, ano nga ba ang dahilan bakit natin pinag-aaralan ang tatlong to? Ano nga ba ang dahilan? Ma'am, bakit ba natin kailangan matutunan ang wastong paggamit ng bantas? Una, okay, ginagamit ito, kailangan nating matutunan dahil sa paggamit ng bantas, lubos nating maintindihan ang mga pahayag o pangungusap na ating binabasa. At also, pangalawa, sa paggamit ng bantas ay napapalinaw yung mga nais nating ipahayag sa pangungusap at talata. Sa minsan, di ba, nagkakaroon tayo ng misinterpretation, lalo na sa digital age ngayon. Okay, kung nagchat ka or nagte-text ka na walang bantas, okay, akala ng iba medyo galit ka, okay? Or akala ng iba na wala kang pakialam. Okay? So, sa paggamit ng bantas, kailangan natin gumamit ng bantas upang mapalinaw ang gusto mong ipahayag sa iyong kausap o sa iyong binabasa. Okay? So, clear ba lahat? So, yun. Salamat sa